Ganito ang trabaho namin bilang isang motorcycle taxi rider. Delikado at mapanganib. Dahil una ay hindi mo kakilala kung sino yung magiging pasahero mo. Kung mabait ba o may balak na masama. Pangalawa, bilang nagmamotor sa kalsada, alam naman natin ang kasabihan na once na nagmamotor ka, nasa hukay yung isa mong paa. Pero yung sa akin, nasa footboard lang lagi. Kaya nung pagdating ko sa pick-up point, nakaraniwan kong ginagawa talaga, nagmamasid-masid na din ako sa lugar at laging alerto sa anumang pwedeng mangyari. Maya-maya, biglang may tumawag sa akin. Ayan. Nung may tumawag nga sa akin, nilapitan ko na to kagad at tinanong ang kanyang pangalan. Nung na-confirm ko na yung pangalan niya, inalok ko kagad ito ng shower cap kung gusto niya ba. Kasi minsan, yung ibang pasahero ayaw na magsuot ng shower cap at pagkaabot ko nga sa kanya ng shower cap, sinuot na niya kagad ito at binigay ko na kagad yung helmet. Kabigay ko nga ng helmet, napansin niya yung camera ko. GoPro sa tubo. Ay, mahihayin ka ba, ma'am? Tax lang. Sakto. Kumakanta ka, ma'am. Nung nakita nga niya na may camera ako, tinanong niya nga kagad ako kung kino-content ko nga daw ba yung mga ganito. Kaya naman, nagpaalam na din ako sa kanya kung pwede ko ba siya maisama. Kala ko naman mahihayin ka sa camera, ma'am eh. Ha? Kala ko mahihayin ka sa camera. Wala. So, isasama kita, ma'am. Okay lang sa content ko, ma'am. Okay lang, ma'am? Yun, sakto, ma'am ah. Nung malapit na nga kami sa drop-off, sinabihan ko ito na dahan-dahan lang sa pagbaba at humawak siya kung kinakailangan. Dahil kung inaalagaan ko yung bawat biyahe ko, dapat ganun din ang pag-aalaga natin sa mga mahal nating pasahero. Kasi kapag mahal mo ang ride mo, hindi mo hahayaan na pudpod o unsafe yung gulong mo. Kaya champion tires lang ang baon ko sa bawat biyahe ko. Inabot nga sa akin ni ma'am dito ay 500 at dahil unang pasahero ko siya, wala akong panukli. Kaya sinabi ko na Gcash na lang niya. Kaso, pagtingin niya sa Gcash niya, kulang din ang laman nito. Kaya sinabi niya sa akin na wait lang daw at hintayin lang daw niya yung kasama niya para sa bayad sa akin. Habang iniintay ko ngayong pasahero ko dito, biglang may umagaw pansin sa akin dahil sa umaanta sa videoke dito sa pick-up point ko. Sa ganda nga ng boses ng kumakanta sa videoke, pati si nanay ay napapaindak na din. Kanina ay nariyan ako ba? Bigla naman nawala. Ano? Thank you. Okay na ito, ma'am. Thank you, ma'am ah. Uy, tip pa ako. Thank you, ma'am. Ayun to. Uy, thank you. Bait mo naman. Hindi, okay na to. Tag-isa tayo. Dalawa? Tag-isa tayo. Ano po ba sa kayo? Oo, ma'am. Okay na okay, ma'am. Kasi ikaw yung pasahero ko, ma'am eh. Alam, ma'am, di ka sumakay. Hello, my phone. Ano yan? Parang vlog. Ano ay nag-hi? Saan ka nag-hi, ma'am? Ayan. Hala, naka-live tayo ngayon, ha? Oh my God. Oh, easy. Ay na, ma'am. Hello po. Nakakaya naman, kuya. Hindi na, huwag ka mahiya, Like ma'am. ano yun, nakakaya naman. Like live talaga. Like while driving. Oo, ma'am. Ano? Na hello. 1,025 euros. Oh, ay talaga? Kaso, Ano yun? kaso nga lang sa ibang bansa na nakapalapit po naman. OnlyFans pala. Oo. Hindi yan sa Pilipinas naman. Kuya ko ng Hawaii, parang kumaki. Okay lang po. Nakakailang. Umuwi ko lang, umuwi pa. Hello. Gata street. Hello. Habang papunta nga ako sa pasahero ko at malapit na sa pick-up point, may nakita akong isang rider na nandun din sa pick-up location ko. Kaya medyo kinabahan ako dito at baka double booking na naman. Ngayong December kasi ay hirap mag-book ang mga pasahero. Kaya karamihan sa kanila, ang ginagawa ay sabay-sabay nagbo-book sa 3 apps. At kung sino unang mag-accept ng booking nila, ay doon na sila sasakay. Kaya minsan, nangyayari talagang double booking. Dahil nakakalimutan na nila i-cancel sa ibang apps yung binook nila. Kaya nag-message na din ako dito sa pasahero ko para malaman niya na nandito na ako sa pick-up location.
Maya-maya lang, may nakita akong pasahero na papalapit sa isang rider. Babae din kasi yung magiging pasahero ko, kaya nag-expect ako na baka siya din yung pasahero ko at na double booking nga. Kaya ang ginawa ko dito ay tinawagan ko na yung pasahero ko at tinitignan yung isang babae kung sa kanya yung mag-ring na tawag ko. Para kung siya nga talaga yung magiging pasahero ko din, makancel na niya yun sa akin para makanap na lang ulit ako ng bagong pasahero. Di katagalan, may lumapit na din sa akin na babae. At tinanong ko nga kagad siya kung siya nga ba yung magiging pasahero ko. Buti na lang ay hindi tayo na double booking. Kasi hindi din naman natin masisisi mga pasahero natin kung mag-book sila sa 3 apps. Sa kadahilanan, napahirapan talaga mag-book ngayong Christmas season. Kaya kung sino na lang talaga unang mag-accept, doon sila sasakay. Pero sana, once na makakuha na kayo ng rider, wag niyong kalimutan i-cancel yung binook niyo sa ibang apps. Para hindi na din magsayang ng oras at gas yung ibang rider papunta sa inyo. Kala ko naman. Sige, sa'yo na. Akin na yung dos. Joke lang. Nag-message nga yung pasahero ko dito na wag ko daw siya i-cancel. Pangatlong book na nga daw niya ito dahil sa tuwing malapit na daw yung rider sa pickup location, bigla na lang daw nagka-cancel. Hindi din niya alam yung dahilan kung bakit sila nagka-cancel. Kaya yung nakita ko yung magiging pasahero ko, isa lang yung pumasok sa isip ko na baka kaya sa tuwing malapit na yung rider sa pickup location at nagka-cancel, siguro dahil nakita nilang plus size yung magiging pasahero nila. Siguro, iniisip din ng rider na baka hindi kayanin ng motor nila o baka naman medyo alanganin na yung shock nila na nagsisilbing gabay sa motor para sa mga mabibigat na pasahero. Actually, pwede naman natin sabihin yun sa mga magiging pasahero natin ng in a nice way na baka hindi kayanin ng motor nila dahil maliit yung motor or alanganin sila mag-drive pag mabigat yung pasahero. Tandaan natin na mas okay yung safe tayo sa biyahe kesa naman sa nag-aalangan tayo at baka mapunta pa sa hindi inaasahan. Buti na lang talaga, tiwala ako sa shock na gamit ko ngayon na kahit oversize pa yung magiging pasahero ko, wala akong pangamba na baka hindi kayanin lalo na sa mga malulubak na daan. Kaya sa mga kapwa ko rider na maka-encounter ng mga ganitong pasahero, mas okay na nasabihan natin sila in a nice way na, "Ma'am sir, pasensya na po, maliit po kasi yung motor ko at baka hindi po tayo kayaning dalawa." Okay lang, ma'am. Bait mo naman. Kahit... Oo, ma'am, kasi alam ko ikaw yung sasakay, ma'am eh. Meron ba akong pagkasasadio? Kung wala pa ay tinaman ako rito. Kaya mabilis talaga ako mag-accept, ma'am. Kahit wala ng tip, okay lang yan, ma'am. Ano ka ba? Nahihiya ako sa'yo. Hindi, ganun talaga kapag alam kong mababa yung ano. Mababa yung... Yung pamasahe. Ay, talaga? Lapit mo lang eh. Mababa lang talaga yung pamasahe mo, ma'am. Ito po, kuya. Kahit 20 pesos na lang. 20 pesos. Ito, ma'am. Wala ko taong 20 ah. Ay. Wait lang. Ay, ayun na 20. Ayun, meron pa. Nakita mo, ma'am. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am.